Ang kwento ng Pilipinas, isang maikling kasaysayan. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang kapuluan ng Pilipinas ay tahanan ng iba't ibang pangkat ng tao. Ang ating mga ninuno ay may sariling kultura, paniniwala at pamahalaan. Sila ay namuhay bilang mga mangangalakal, mandaragat at mandirigma na may matibay na ugnayan sa kalapit na mga bansa tulad ng Tsina, India at Indonesia. Ang panahon ng mga unang Pilipino. Ang mga unang tao sa Pilipinas ay pinaniniwalaang dumating sa pamamagitan ng tulay na lupa mula sa Asya mahigit 50,000 taon nang nakalilipas. Sila ang mga Negrito na sinundan ng mga Malay at Indones na nagdala ng mas maunlad na kultura at teknolohiya. Dito nabuo ang mga unang pamayanan at barangay na pinamunuan ng datu. Mayaman na ang kultura ng ating mga ninuno. Sila ay may sariling sistema ng pagsusulat, ang baybayin at may mga epiko at alamat na nagpapakita ng kanilang paniniwala at kaugalian. Ang panahon ng mga dayuhan. Dumating ang mga Espanyol 1521 to 1898. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas at ipinakilala ang Kristyanismo. Sa pamamagitan ni Miguel Lopez de Legazpi, nasakop ng Espanya ang bansa noong 1565. Sa loob ng mahigit 300 taon, ang Pilipinas ay naging bahagi ng imperyo ng Espanya. Maraming pagbabago ang naganap sa panahong ito, nagkaroon ng relihiyong Katoliko, sistemang enkomienda at pagtatayo ng mga pueblo o bayan. Ngunit sa kabila nito, hindi nawala ng diwa ng paglaban ang mga Pilipino. Maraming pag-aalsa ang naganap, kabilang ang sigaw ng Pugadlawin noong 1896 na pinangunahan ng Katipunan ni Andres Bonifacio. Noong 1898, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Panahon ng mga Amerikano, from 1898 to 1946. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga Amerikano at sinakop ang Pilipinas matapos ang digmaang Espanyol at Amerikano. Sa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos, ipinakilala ang pampublikong edukasyon, demokrasya at infrastruktura. Ngunit lumaban pa rin ang mga Pilipino, lalo na sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, mula sa 1979 hanggang 1992. Sa kalaunan, nagbigay ang Amerika ng limitadong kalayaan sa Pilipinas. Noong 1935, itinatag ang Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ni Manuel Quezon bilang paghahanda sa ganap na kasarinlan. Panahon ng Hapon from 1941 to 1945. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas noong 1941. Nagdulot ito ng matinding hirap sa bansa. Ngunit sa kabila ng pananakop, nagpatuloy ang paglaban ng mga gerilya at ng hugbalahap. Noong 1845, pinalaya ng mga Amerikano ang Pilipinas mula sa mga Hapones. Kalayaan at Modernisasyon, 1946 to present. Noong Hulyo 4, 1,900 riyal, opisyal na naging malaya ang Pilipinas. Sa paglipas ng mga dekada, dumaan ang bansa sa iba't ibang hamon mula sa diktadurya ni Ferdinand Marcos mula sa 1965 hanggang sa 1986, ang People Power Revolution noong 1986 hanggang sa kasalukuyang panahon ng demokrasya. Ngayon, patuloy na hinaharap ng Pilipinas ang mga hamon ng modernisasyon, ekonomiya at politika. Ngunit sa kabila nito, nananatiling matatag ang diwa ng Pilipino, matapang, masipag at puno ng pag-asa. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay kwento ng tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Mula sa ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyang henerasyon, patuloy nating binubuo ang ating pagkatao bilang isang bansa.